Ito, hindi na ako nagpaalam kay Senator Amy ha, kasi hindi ko naman alam na nandito siya. Noong October 2023, pumunta ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, pwede mo ba akong tulungan? Kailangan ko kausapin ang Pangulo. Kasi nakikita ko sa mga plano nila at nabasa ko sa mga plano nila, meron silang ipapile na impeachment na kaso. So sinamahan niya ako. Ito yung araw bago umalis si dating Pangulong, si Pangulong Bongbong Marcos. Duterte! Pumunta kami, sinamahan ako ni Senator Amy. Siya yung kumuha ng oras ng schedule para makausap ko si BBM. Noong nandun na kami, binanggit ko sa kanya ang impeachment. Pero hindi yung impeachment ang gusto kong marinig ninyo na kwento ngayong gabi na ito. Doon sa pag-uusap naming tatlo, kami nabanggit ni BBM ang pag-amenda ng konstitusyon. At sinabi niya na, madami siya sinabi, pero ang gist ng sinabi niya ay, we will just amend. Kasi English man sila pag mag-istorya, no? So ako dito, kuya waning inihan ng English eh. We will just amend the economic provisions of the Constitution. Nakikinig ko at nakita ko talaga na sumagot si Senator Amy. Sabi niya, that is a dangerous thing. Sabi niya, if you open the Constitution to amendments, you do not just open it to economic provisions. You open it for all amendments of the Constitution. At nagsagutan na silang dalawa sa harap ko dahil sa ating Constitution. Kaya yan ang pruweba ko at proof ko sa inyo na magkaiba na tao. Ibang tao si BBM, ibang tao si Amy Marcos. Kaloob sa inyong lahat, mga kababayan namin, sa pagkakataon na inyong ibinibigay sa amin na makapaglingkod sa ating bayan. Dako, kayo ang amo ang utang ang kabubuton kaninyong tanan, mga kaigsuunan namo. Sa higayon nga gihatag ninyo kanamo na makaserbisyo sa atoang nasod. Daghan kayong salamat. Duterte! Ang susunod po ay mga kampanya po ako sa inyong lahat. Ang galing ko lang po yung seal ng aking opisina. Palitan natin ng seal ng Office of the President. Tinanggal mo lang kasi iba kasi yung opisina, iba din yung pangangampanya. Pero kung sa Pangulo lang, pumili na lang kayo. Si Isko Moreno, si Sara Duterte, wala kaming problema. Duterte! Duterte pa rin! Bakit po ba lagi pabalik-balik o paulit-ulit ang problema ng ating bayan? Dahil po, paulit-ulit din yung ugali natin sa pagpili ng ating mga leader. Kung sino yung binoboto natin. Ngayong darating na halalan, marami ang nagtatanong, ano bang pwede naming gawin? Wala naman kaming pera, wala kaming makinarya, ordinaryong tao lang kami na nakatira sa gilid ng daan kung saang subdivision. Pero gusto namin na merong makitang pagbabago sa nangyayari at para sa ating bayan. Una po, ang ugali natin sa pagpili ng ating mga kandidato ay kung sino yung naaalala natin. Sino yung magaling kumanta, sino yung magaling sumayaw, sino yung magaling magpatawa. Yan ang lagi nating naaalala kapag tayo ay boboto na. Hindi na natin tinatanong, ano ba ang pangako niya noon na siya ay tumatakbo?
Tinupad ba niya ang pangako niya? Hindi! Diba? Dapat tinatanong natin ang sarili natin, ano bang nagawa ng tao na ito? Nangako siya, sorry ma'am, Duterte! 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 paano ko ba sabihin ito? Hindi, ganito. Tulad na lang na magkaibang tao kami ni Pangulong Rodrigo Duterte. Si Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi si Inday Sara Duterte. Si Bongbong Marcos ay hindi si Amy Marcos. Ito, hindi na ako nagpaalam sa'yo. Sasabihin ko na, sige, maning. Lihok! Tanggalin na lang natin ito. Okay lang sa'yo. Hindi siya natuwag. Ganyan na lang. Para din pakita ninyo na pumayat na ako. Yes! Salamat, Martin Romualdez! Pumayat si Inday Sara! Yes! Uy, project lang ba? Seryoso. Mahal ko kayo, ma'am. Ito, hindi na ako nagpaalam kay Senator Amy, ha? Kasi hindi ko naman alam na nandito siya. Noong October 2023, pumunta ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, pwede mo ba akong tulungan? Kailangan ko kausapin ang Pangulo. Kasi nakikita ko sa mga plano nila at nabasa ko sa mga plano nila, meron silang ipafile na impeachment na kaso. So sinamahan niya ako. Ito yung araw bago umalis si dating Pangulong, si Pangulong Bongbong Marcos. Duterte! 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 Yun, ha? Pinatawad ka na namin! Kayo lahat, kailan ang sedisyon? May kaso na kayo bukas. Ito. So, ito yung araw na paalis siya, papuntang Amerika. Pumunta kami, sinamahan ako ni Senator Amy. Siya yung kumuha ng oras ng schedule para makausap ko si BBM. Noong nandun na kami, binanggit ko sa kanya ang impeachment. Pero hindi yung impeachment ang gusto kong marinig ninyo na kwento ngayong gabi na ito. Doon sa pag-uusap naming tatlo, kaming tatlo lang yun pasensya na silang dalawa. Marites yung nandoon sa harap, nilang dalawa. Nag-usap kaming tatlo, nabanggit ni BBM ang pag-amenda ng konstitusyon. At sinabi niya na, madami siya sinabi, pero ang gist ng sinabi niya ay, we will just amend. Kasi English man sila pag mag-istorya, no? So ako dito, kuya, waning inihan in English, we will just amend the economic provisions of the Constitution. Nakikinig ko at nakita ko talaga na sumagot si Senator Amy. Sabi niya, that is a dangerous thing. Sabi niya, if you open the Constitution to amendments, you do not just open it to economic provisions. You open it for all amendments of the Constitution. At nagsagutan na silang dalawa sa harap ko dahil sa ating Constitution. Kaya yan ang pruweba ko at proof ko sa inyo na magkaiba na tao. Ibang tao si BBM, ibang tao si Amy Marcos. Okay naman, pwede ka na umalis. Wait lang, sandali. Iboto niyo ba si Amy Marcos? Okay naman, pwede ka na lumipat sa QC. Good na dito. Kalimutan ko na yung sasabihin ko. Tatlong paalala. Hindi natin tinitingnan kung ano ba yung mga pangako niya noon. Tumakbo siya noon, may pangako siya. Binigay ba niya? Diba? 20 pesos ang kilo ng bigas. Tapos ngayon, okay na daw. After 3 years, 3 taon ng campaign promise o pangako sa eleksyon, ibibigay niya yon.
Pero ibibigay lang Sa sa Cebu. Visayas. Para bang hindi kayo nagugutom dito sa syudad ng Maynila. At parang hindi nagkukulang ang pera ninyo pambili ng pagkain. Kaya dapat tinitingnan natin. Sumayaw, oo. Kumanta, oo. Bakit hindi? Pero tinitingnan natin. Ano ba ang pangako? Binigay ba o hindi? Bakit hindi binigay ang pangako? Dahil nagsinungaling? O dahil hindi talaga maibigay? Hindi ba ibigay? Pa? Wala ibibigay. Yan yung unang. Wala ibibigay. Nandun si Amy. Lagi na lang bangan. Sorry, ma'am. Talaga ba ibigay? Nagpupudol. I'm sorry, ma'am. Budol, budol. Sabi ko, Wala ibibigay. Duterte! 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 alam nyo, yung bangag na yan, hindi ko to, hindi naman ako kasi tumawa dahil tinawag siyang bangag. Andun ka din, di ba? Hindi ako, kasi sa Bisaya, ang bangag, di ba bangag, bangagan, bangag. Bangag! Oo. Buslot! Butas! Pag sinabi mong bangag sa Bisaya, hindi siya Adik! Butas! 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 Buslot! oo. So, hindi talaga ako natawa na tinawag siyang bangag. Kasi sa Bisaya, ang bangag Ay, sorry, ay butas. sorry, mami. Hindi, at saka sa slang, ang bangag is yung private part ng babae. Diba? Bangagan. Ang pinagdawalan ko, dahil ang rally na yon ay kontra sa pag-amyenda ng konstitusyon. Yun yung rally na yon. Tapos nagulat na lang kami na iba na yung napag-usapan doon sa rally. Pero balik tayo sa bangat, ma'am. Alam mo, hindi ito kasali talaga sa speech ko. Sinabi sa akin ng partner ng uncle ko na noong hindi pa siya Pangulo, nung senador pa lang siya, ay bumisita sila sa bahay at inalok talaga sila ng droga. Hindi yung wala naman ako sinabi na pangalan. O talaga, alam nyo, may malaki bang tulungan ang Maynila para sa atin lahat? Hindi nila tayo kakayanin ikulong, no? Baka matulad tayo kay President Duterte, nakulong na. Hindi yung partner noong uncle ko. Kinento nila yan sa akin. Ang buong akala ko naman, kasi matanda na, di ba, may edad na, natututo ka na sa kung anong mga mali na ginagawa ng kabataan mo, ay nagbabago yung tao. Hindi ko alam na yun na nga ang nangyari. Kaya balik tayo sa paalala, tingnan niyo muna. Pagkatapos niyang kumanta, tanungin ninyo ang sarili ninyo. Noon, nakinig ako sa'yo. Ano ang pangako mo? Binigay mo ba? Kaya dapat pinag-iisipan natin kung iboboto natin o hindi yung tao. Pangalawa, ito, walang makakakontra sa akin dito. Kahit saan man sa mundo. Hindi dahil galing yan sa malaking pamilya ng mga politiko ay automatic ang boto ninyo. Hindi dahil anak yan ng Duterte ay automatic ang boto ninyo. Tama. Dapat tinatanong nyo ang sarili ninyo, ano ba ang abilidad at kapasidad ng tao na ito na maglingkod para sa bayan. Isa sa mga problema natin ay ang political dynasty. Pero hindi ipinagbabawal ang kung sino man ang may gusto tumakbo. Kaya nasa atin, nasa mga butante ang pagkilatis. Duterte yan. Anong abilidad niyan, anong kapasidad niyan, at sino yan siya. Pangatlo, at huling problema natin, paulit-ulit, behavior, ugali natin sa eleksyon, sa halalan, ay yung palitan ng boto at pera. Dahil, ilang beses na kayo tumanggap. Magkano bilihan ng boto dito? Dami. 1,000? 1,000? Grabe, 1,000 lang? Oh. Grabe nga. Kapitas ang ano dito palitan?
Oh, ilang kilo? Lima. 5 kilo. So, magkano yun? 250? Oo. Mga 1.3 total ngayon ang bili. Alam mo, lugi kayo. Taasan niyo yung presyo ninyo. Kasi galing ako doon sa Bacolod kahapon. Tinatanong ko, magkano bili ng boto dito? Noong 2019 daw, 2,000. 2022, 3,000. See? Sabi ko, taasan ninyo ang presyo ninyo. Eh. Tapos nung, ito daw, itong eleksyon na ito, 2 to 3,000. Sabi ko, hindi niya pa alam kung magkano kasi wala pa namang bilihan. Pero sabi nila, mga 2 to 3,000 daw yung bilihan ng boto doon. Kaya, kulang. Aminin ninyo. Ano ba? May utang pa. 1,300 ang natatanggap ninyo. Tumigil ka dyan. O, hindi pa lahat. O. Bakit 1,300? Eh, ang akap, magkano ba akap? 1,000. Di ba 5,000? Hello sa mga viewers. Pakishare po yung live natin. Pakishare para mas makarami yung makakarinig doon sa sinasabi update ni Vice President Sara One Duterte. for me, one for you, one for me. Pakishare po yung live natin. Pakishare po yung live natin para marinig natin yung update kay Sara Duterte. Nawawala kasi yung respeto Please share ng tao sa our live. Please share our live. Sabihin ko sa inyo kung bakit Pakishare po yung live nawawala natin. respeto, ah. Sana po. Pamilihan ng boto. Yan. Ilang eleksyon na kayo tumanggap ng 1,300? Okay. Ilang eleksyon na tumatanggap ang mga botante ng Pilipinas ng pera kapalit ng boto nila. Pero bakit mahirap pa rin ang ating bayan? Yun At lang. bakit hirap pa rin kayo bumili ng bigas? Yun lang. Kasi dapat, kung akap yan at galing yan sa gobyerno, tanggapin nyo, pero tanongin nyo naman yung sarili nyo. Thank you sa Ang magbigay 195 ba nito ay viewers. dapat Pakishare po. maging Thank leader you. ng bayan natin. Dahil malamang ipusta ko yung isang paa ko, hindi niya pera yang binigay Thank you sa 200 viewers. niya sa inyo. Pera yan ha. Thank you sa 200 viewers. So, Pakishare po. tanggapin. Dahil tulong yan ng bayan. Ilan Huwag mo ako? matakot kung iba ang iboto. Dahil unang-una, nakatago na Pakishare, yung boto share natin. po. At pangalawa, kung sino man yung manalo, na mayor ninyo, na vice mayor ninyo, na konsihal ninyo, na congressman ninyo, ay may obligasyon na tumulong sa taong bayan. Hello sa Kung sino mga man yung viewers. nakaupo, magbibigay pa rin yan ng tulong sa inyo. Kaya, yan ang kailangan ninyong isaisip. Hindi dahil sikat ang apelido, automatic ang boto. Hindi dahil may kapalit ang aking boto, ay ibibigay ko na. Tama. At, may isa? Check ko lang kung nakikinig kayo. Ano yung isa? Anak. Oh, see? Hindi na nakikinig. Nadistract kami sa row. Na-distract kami, ang ganda mo. Nakakawala talaga ng respeto yun, ma'am, pag may palitan ng pera. Yung isa ay, wala naman nakinig sa inyo. Huwag ibenta ang boto. Huwag dahil sikat iboto. Ha? Si Dad. O yun nga, dahil sikat iboto. Ano isa? Papasigan. Pangako, pasitigan. Ay, grabe yun. Ang dami-dami ninyo. Dalawa lang naalala ninyo. Ano wala pa? Huwag makinig sa pangako. Huwag daw makinig sa pangako, Ay, opo. sabi niya. Oo, nagpapasalamat tayo kay Mayor Isko Moreno Dumagoso. Huwag maniwala sa pangako daw. Hindi sa bayan. Ano? Huwag kang Na-distract sa ganda mo. Daniel, ano? Oh, ano isa? Check ko lang, nakikinig ka. Tumupad sa Hindi pangako. ito totoo na kilay ko ha, drawing lang ito. Drawing lang ito. Kanina, sinasabihan ko yung gumagawa ng mukha. Kasi sabi ko, alam mo, para akong naglalakad na kilay. Tapos sabi niya, hindi, kailangan mo yan. Kasi pupunta ka ng rally. Doon sa malayo, hindi ka makikita kung wala kang kilay. Sabi ko,
ganun ba yun? Sabi niya, oo, kailangan may mata ka, may kilay ka kasi hindi ka makikita. So yung mga walang makeup at walang kilay dyan, hindi po kayo nakikita. Patingin, patingin. Wala Kita-kita. kayo makikita. Hindi joke yan ha. Ayun, nangyari yan. Kasi ayaw Ang linaw nung sa'yo. yung kilay. Eto! Ayan na naman. Ano, wala? Hindi ka pa sa mga ko! Hindi ka pa sa mga ko nakakamuti. May baying nila. Marami ang nangangamusta kay President Duterte. Kung saan man ako pumupunta, nangungumusta sila lahat. Tapos nagpapasabi pa sila, kanina, meron ilan dyan sa likod na pakisabi, kamusta kay Tatay Digong. Kahit hindi ko siya kilala, lagi yung mga tao, hindi ko kilala sa pangalan, sinasabi nila, pakikumusta kay Tatay Digong. Ayun. Siya po ay nakakulong. Anak po ako ng nakakulong na at okay naman siya. Madami din na nagtatanong, kamusta na? Bring him Tatay home. Digong? Bring him Sinasabi ko, lagi okay naman siya. Ang problema lang ay hindi siya marunong maglaba, magluto, at maglinis ng kwarto. Dahil yon ay ginagawa sa kanya lagi ng mga asawa niya. Madami pong asawa ang aking asawa. Duterte! Kita niyo, Duterte! Kitty, yung maganda ko na kapatid. Yes! Iba po yung nanay niya. Kasalukuyan po, dalawa yung girlfriend na nandoon, nag-aantay na makalabas si Pangulong Rodrigo Duterte. Totoo yan. Oh ma'am, hindi daw nila kinidnap yung hindi daw nila kinidnap si Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi daw kidnap ang tawag doon. Sige, okay na lang. Hindi na kidnap ang tawag doon. Ang tawag doon, ninakaw nyo sa amin. Ninakaw nyo sa amin. Bring him home! Rodrigo Duterte. Dahil siya ay propiedad o property ng syudad ng Davao. Dahil siya ay magiging mayor namin doon at kinuha ninyo siya at ninakaw ninyo dito. Pwede na ba yun, ma'am? Hindi daw kidnapping yun eh. Nakawan na lang. Ninakaw ninyo sa amin. Sa mga nangangamusta, ay meron kaming maliit na video presentation sa inyo. Sigurado ka ba, ma'am, na hindi ka aalis? Kaya ako nakakalimot sa mga sasabihin ko eh, kasi nalilito ka, ma'am. Ma'am, ang advice ko lang talaga sa iyo sa panahon na ito at sa darating na mga araw ay magpalit ka na po ng apelido mo. Ay, sorry, Romualdez pala ang middle name mo. Okay, sabi ko nga, matino na tao si Senator Amy Marcos. Ready na? ADP? Okay. Thank you. Self-rated poverty in the Philippines is at its highest in 21 years. Teacher says she often complains about being hungry. Pagkabalinan sa babae, tayo ba nung sa konsehan sa droga? Pinagtataka hanggang sa mamatay ang natutulog na maglola. Bugtugin ang dalawang Kasi naman, ang bakit yung mga tao gumagamit ng drugs? Eh, hindi sila alis na pag-alagala, mga batang nagraragbi ng kalat sa gitna ng daan. Mga taong pinagbabaril habang bumili ng pagkain sa karinderya. Kalat sa social media ang video nito ng pamamalit sa mga Instead of going to school, they spend their days scavenging to earn money. Napagalitin trabaho ang suspect at gumagamit pa umano ng droga. good luck sa atin lahat. Sa hagip na tutukan ang tumakala na sitmungan ng mga Pilipino. Krimen, droga at korupsyon. Mas iuna ang sariling interes at kastiman sa kapangyarihan. Itinatong palabas ng bansa ang nag-iisang pangulo na siyang tunay na nagmahal sa bayan. Wala nang si Tatay Digong ang naging Pangulo, tumahimik yung mga hindi. Pagkatapos ako rin sa mga yung anak ko, kumbaga hindi sila sinikato sa lahat. Sobrang happy ako dahil nung umupo si PRRD, kahit sabihin natin maraming tumutugis, maraming tumutugis sa kanyang war on drugs. Pero majority po sa atin na mga Pilipino, pwera na lang doon sa mga drug lords, mga drug users, ano yun ang ayaw yan. Pero kami, lalo sa pro, kasi nagulog naman namin ang safety sa aming pamilya. It's a time to be powerful and a time to be
the brightest star there was mine, shining bright. And in a few days, I will be just yung Rigo Duterte from Danao, Cebu. Daghang salamat. Lubos na minahal ni PRRD ng PNP at AFP. Pag ako ang nanalo, kaagad doblado ang sweldo ng pulis pati militar. Pero singalan din pala ang gagamitin laban sa kanilang dating Commander-in-Chief. Hihilahin din. Ang may wala, hihilahin din. Ano ba ang damage ng government interest? Kung hintayin ko lang yung dalawang anak. Walang darating sir. Para sa akin mag-debate nito. This is not the place for debate. Hindi po, guys! Hindi ko kanina. Hindi ko sir. Hindi ko gusto na nasunod ako net. Napilitan sa serbisyo ang iba dahil sa order na isang bagag na namumuno sa kanila. Former Philippine leader Rodrigo Duterte has been taken into custody by the International Criminal At Court. yun ang simula ng pagliyab ng damdamin ng mga Pilipinong nagmamahal kay Tatay Digong. Lumiyab ang sambayanang Pilipino. Bring PRRD home. Iisa lang ang sigaw. Duterte saan man sa mundo. Nagagalit ang taong bayan dahil ramdam ng lahat na walang nagawa ang administrasyong ito. Bayang ang asikasuhin, hindi sariling pitiin. Nais nating tatawanin ang nagkakais ng damdamin ng milyon-milyong Pilipino at isatinig ang kanilang pinag-isang bintihin para sa isang mapayapa at nagkakaisang Pilipinas. Hindi pa tapos ang pagkuya ng mga puso natin dahil nagpapatuloy pa din ang kasamaan habang nalulugmok na ang inang bayan. Ikaw at ni Marcos ang atong gold reserves. Sa pagpapatuloy ng oral arguments sa 89.9 billion peso transfer ng pondo ng Philippine Health Insurance Corporation sa National Treasury. Muling binusisi ng mga maestrado ang paggamit ng ahensya sa perang mula sa mga kontribusyon ng mga miyembro nito. Aminado ang Dole at DSWD na walang listahan para sa mga beneficiary ng ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Sa tuloy na sila na nagamit na sa politika ang AKAP. Hindi lang pala 7-7, meron pang 30-30-30. Yung 30-30 naman, kung ikaw ang host ng sorting, you get 30 million, 90 million lahat yan. 30 million eyes or AKAP, 30 million na bakit, and 30 million na tupad. Sa kanyang 15 taong karanasan bilang kongresista, ngayon daw nakakita sa Davao City Representative Isidro Bunag ng ganitong sistema sa Bicameral Conference Committee. Ang tinutukoy niya ay ang mga blankong line items sa Bicam Report ng 2025 National Budget na anyay labag sa batas. Partikular dito ay ang missing budget amount sa Department of Agriculture at ang program funds na anyay bilyon sa kalagay. Na-promote pa nga ang mga instrumento ng panghihintang kay PRRD. Police Brigadier General G. Fajardo and family initiated the PNP and his family to join the President for a photo opportunity. Walang titigil para sa bayan. Maybe when I say my farewell, if I get to live in the last day of the term, I'd like to say something and maybe I'll cry. Gusto kong umiyak dahil hindi ko anong taong binigay nila ng pagmamahal sa akin. Totoo. You can save the Philippines. And now vote Duterte. Nung isang araw, nasa ferry ako sa Toledo, Cebu. Patawid kami papuntang San Carlos City sa Negros Occidental. Tumawag sa akin si Pangulong Duterte.
Sabi niya sa akin, idiretso ko na daw na sabihin sa inyong lahat na siya ay nakikiusap na iboto ang 10 kandidato ng Duterte. Diretso. Mamaya, ma'am, idagdag kita. Sandali lang. Grabe, ang awkward talaga. Hindi ikaw ang pinapahirapan ko, ha? Ikaw ang nagpapahirap sa akin ngayong gabi na ito. Hihirapan ako kasi alam mo, magkaibigan tayo. Alam ko kung gaano katino at gaano katalino mo. Kaya, yes, ma'am. Ay, okay lang, ma'am. Thank you. Thank you. Na ano kasi ako, ma'am, na malunod gani. Sa kanya na. Malunod ako sa hangin, ma'am. Pag may hangin. Nahilo. Tumawag siya sa akin at sabi niya, idiretsuhin ko na daw kayo. Iboto diretso ang 10 senators ng Duterte. Si Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, Senator Jimmy Bondo, Senator Vic Rodriguez, Senator J.B. Hinlo, Senator Raul Lambino, Senator Philip Salvador, Senator Rodante Marcoleta, Senator Pastor Kibuloy, at Senator Richard Mata. 10 yun, no? Yes, okay. Bakit kailangan natin diretso 10 ang iboto? At hindi lumihis doon sa sample ballot ng 10 na senador ng Duterte. Dahil kailangan marami o mataas ang boto para hindi mahabol ng dayaan. Kailangan malayo at malaki ang boto ng isang senador para hindi siya mahabol ng dagdag bawas sa dulo ng ranking. Kaya kailangan diretso 10 Duterte. At ang susunod na rason ay noong ako ay tumakbo noong 2022. Ang plataforma namin ay pagkakaisa at pagtutuloy ng nasimulan ni Pangulong Duterte. Pagtutuloy ng pagbabago. Unity at continuity. Hindi nangyari ang unity at continuity. Ang nangyari ay puro na lang benggahan sa politika. At wala nang nangyari sa bayan. Puro na lang bigay ng pera na hindi naman nakikita kung totoo ba talaga na yung buong budget ay ibinigay sa mga kababayan natin. Thank you sa Dahil minsan 272 sinasabi ninyo, viewers. 3,000, minsan 1,000. So hindi natin alam dahil walang listahan ang pagbigay ng pera. Bakit kailangan diretso ang boto sa 10 senador? Mahirap habulin ang dayaan, kaya kailangan boto ninyo diretso. At kailangan ng continuity at unity dahil silang 10 ay naiintindihan nila kung ano ang pagtutuloy sa nasimulan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Tayo ay may karapatan na bumoto ng 12 senador. 10 lang ang senador ng Duterte. Kaya nandito si Senator Amy Marcos na humihingi ng tulong ninyo para siya ay maibalik sa Senado at maituloy niya ang pag-imbestiga ng pagnanakaw kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At pangako niya ay tutulong din siya sa pag-ransom o pagkuha balik at ibalik dito sa ating bayan si Pangulong Rodrigo Duterte. Huwag ka mag-alala, ako naman nangako niyan, hindi ikaw. So kung hindi siya mabalik, hindi mo kasalanan. Pero nagsabi siya, tutulong siya. Dahil naiintindihan niya na mali ang ginawa at naiintindihan niya na walang direksyon ang ating gobyerno sa ngayon. Kaya, andito siya para sa inyong lahat at para iboto ninyo balik sa Senado. Senator Amy Marcos.
Lalim nun. So, ang nakalimutan ninyo kanina ay yung pangako. Sabi ko, di ba? Check ninyo ang pangako kung natupad pa bago ninyo iboto ulit. Yan yung ang pag-check niyan ba parang ano, yung politiko ba parang boyfriend yan ba? Di ba? Pa-share Ang po, lalaki, pa-share yung live kapag natin. nililigaw, Thank you. Isasabihin sa iyo ang lahat. Bibigay sa iyo ang lahat. Sasabihan ka, ano sasabihin, ma'am? Hindi kita iiwan. Ano pa? Mahal kita. Ano pa? Mahal kita sa babayaan. Magpakailanman. Ikaw lang, mag-isa. Habang buhay. Habang buhay. Hindi kita papaiyakin. Pero anong ginawa nila sa inyo? Pinayak kami. Pinaiyak. Iniwan. Pinabayaan. Sinaktan. Pinaasa. Ganyan. Ganyan ang isipin ninyo. Ang pili ninyo ng mga kandidato ngayon. Ang pangako, 20 pesos ang kilo ng bigas. Napako. Napako, napapako. Na hanggang ngayon Napapako. ay hindi pa naibibigay. 21/4. Kaya, anong pwede ninyong gawin? Huwag ninyo. Huwag. Alam mo, tayong dalawa talaga makukulong dyan sa tanggalin mo. Huwag ninyo iboto ang mga kandidato niya. Dahil ang mga kandidato niya ay nagsasabi sa kanya na okay lang na magsinungaling ka. Okay lang na hindi mo tuparin ang pangako mo sa mga tao. Huwag ninyo iboto ang mga kandidato ni Dino. Na nangako ng 20 pesos. na hindi. Kayang gawin. So, sino ang mga, alam niyo, nagtataka ako sa inyo, ha? Favor lang, tawag ka saglit. Kunin ko lang yung ano ko. Yung congressman ninyo